Ito pa isang nangyari, ito matindi. Tinanong ngayon kung paano siya nag-imbestiga. Tinanong siya kung gaano siya nag-imbestiga. Ito, pasok. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo. Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this Malinaw ha. How was he tasked? Inutusan siya. Meron siya kasing sinasabing motopropyo, parang may sinasabi siya na yes, they're under the Department of Justice pero independent sila, may sinasabi siyang ganun. Parang ang sinasabi niya kasi, ang NBI, meron siyang karapatan o kapangyarihan na mag-imbestiga kahit na walang complainant. May ganun eh. Ang galing ni Narbasa eh. Sabi nga ni Narbasa eh, di ba kailangan kapag katulad niyan, grave threat, di ba dapat meron tao na tinatakot. Tapos yung tao na tinatakot na yon, yung involved party, di ba dapat magdireklamo siya o ilalabas niya kung gaano nakaapekto sa kanya etong pagtitreten nitong kabilang party. Di ba tinanong siya? So nagpunta ba sa NBI kasi pinatawag niyo si Inday eh. Tinatawag niyo si Inday kasi may tanong dito eh. Sabi, si Inday Sara ba? Yung mga threats sa buhay niya, yung mga sinasabi niya na mga threats sa buhay niya, did you address it and how did you address it? Pinatawag po namin siya dito para makuha namin yung mga impormasyon patungkol doon. A question. Si Bongbong Marcos ba pinatawag niyo? Para makakuha kayo ng impormasyon at makapag-come up kayo ng demanda na delikado buhay niya. Hindi. Si Lisa nagpunta, hindi. Si Bongbong nagpunta, hindi. Si Martin Romualdez, hindi. Si Inday Sara, nung sinabi niya na may threat sa buhay niya, how did you address it? Pinapunta po namin siya rito para alamin. Bakit yung kay Bongbong, hindi niyo siya pinapunta para alamin, pero may kaso si Inday? Pero si Inday Sara na pinapupunta niyo dyan para alamin, hindi niyo na isampa yung kaso. Bakit? Kasi hindi nagpunta si Inday. Tingnan niyo yung ginagawa niyo kagaguhan. Diba? Tarantado, diba? Di ba nakakainis? Ginagawa niyong tanga yung tao eh. Dapat kasi kung paano yung... Kung maniniwala naman ang tao sa inyo na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Patungkol sa pagsiseryoso sa threat na binibitawan sa mga elected officials. Okay man lang yun. Pero sana, hindi lang sa isang tao. Sana, parehas. Pero pag ang nangyayari kasi, ginagamit yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, wini-weaponize yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, mademanda, makasuhan, mapigilan sa pagsasalita, yun yung hindi maganda. Mamaya may expose yan dito. Is there an interagency also or just purely NBI? I don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the knowledge on that, sir. Yeah. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na, tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, to be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka general. Yes, May pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor. I first don't know which part of that. So, you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So, after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the... Di ba? Nag-imbestiga siya. Paano yung investigasyon niya? Napanood ko yung snippets, tapos pinanood ko yung buong video. Tapos anong ginawa ko sa buong video? In-screen capture ko.
Tapos ngayon, ginawa ko, pumunta ako sa ibang mga previous videos ni Inday at kinuha ko yung mga yung mga pinagsasasabi niya doon na might be threatening to the president. Katulad ng alam nyo yung iniisip ko nung mga panahon na yan, parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Threat daw yun sa presidente. Ito yung usapin ng Sarilo Yung isa daw na kadete pumunta sa kanya at sinabi na, "Sir, can I have your watch, sir?" Tapos sabi daw nung gagong presidente natin, What? Kasi tradition daw pala yun Kasi si Pangulong Duterte kaya pa nagbibigay ng relo Because I will give you my life. You will give me your time and I will give you my life. Parang ganun daw yung ibig sabihin nun sa mga kadete. Ewan ko kung accurate yan. Tapos sabi niya, binastos daw yung bata. Why will I do that? Why would I do that? Ginanon daw niya yung bata. So parang napahiya daw yung kadete. Galit na galit daw si Inday. Sobrang galit daw ni Inday. Parang gusto daw niyang pugutan Parang gusto niyang pugutan. Sinabi niya ba na pupugutan ko ng ulo yan bukas, mamayang gabi, sa isang araw? Pupugutan kita ng ulo. Ginanon ba niya? Ang magaling mag-threat si Erwin Tulfo. 'Di ba sabi niya sa kay Risa Ontiveros, "Ikaw Risa, sampaling kong pagmumukha mong hindot ka 'Di ba sabi niya kay Kiko Pangilinan, "Ikaw Kiko, bobo ka, baka sampal-sampalin pa kita 'Yun ang threat, 'di ba? Hindi naman 'yun life threatening, pero yun? Pananakot 'yun, na mananakit. 'Yun ang may dapat kaso. Pero yung alam mo, in that instance, sobrang galit ko sa kanya. Parang gusto ko siyang pugutan dahil sinabi ko ba napupugutan ko? Hindi. Sabi ko lang, sa inis ko dahil sa ginawa niyang pambabas, circumstantial dito naman, pumunta tayo dito. Yung sinabi niya dyan sa press conference, nandiyan tayo, sabi niya? "Huwag kang mag-alala sa aking buhay." Kasi pag ako namatay, may kinausap na ako na tao kasi wala namang ibang papatay sa akin kundi yung tatlo na yan kasi meron talagang threat sa buhay ko. Ngayon, pag ako namatay, alam ko kung sinong pumatay sa akin. Parang ako. Ngayon, pag namatay ako ngayon, alam ko kung sino nagpapatay sa akin. Ang nagpapatay sa akin, gobyerno lang. Tama? Gobyerno lang magpapatay sa akin. So kung halimbawa ako, sinabi ko na, pag ako pinapatay ng gobyerno, mayroon din akong kinausap yung nanay ko. Pumunta sa pinakamalapit na mangkukulam tapos kulamin sila lahat. Gusto ko may lumabas na mga bubuyog sa ilong nila tsaka sa mga butas ng tumbong nila. Masasabi mo ba yun na threat yun sa kanila? Threat yun sa kanila pag may ginawa sila sa aking masama. So conditional yun. Yung ginawa ni Inday, pag pinatay nila ako, may kinausap na ako na tao, no joke. Sabi ko, patayin mo sila, wag kang pipigil, wag kang titigil, ipagiganti mo ako. Conditional ba yun o hindi? So bakit kayo takot na takot doon sa sinabi ni Inday? Ibig ba sabihin, papatayin nyo si Inday? Ganun lang kasi yung kasimple. Inang yan. Mga wala kayong mga utak kasi. Threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her, like Your Honor. Di ba? Paano? How did you accommodate the threats to, or how did you handle the threats to the Vice President? We sent her a letter inviting her here so that we can get full information of the... Bakit hindi kayo nagpunta sa kanya? Vice President siya, papupuntahin niyo dyan, putang ina niyo. Sino ba kayo? Gago ka ba? Vice President siya, papupuntahin mo sa opisina niyo. Bakit kayo NBI, hindi kayo magpunta? Pangalawa yan sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayo nagpunta sa kanya para tanungin, "Ma'am, meron po kayo nabanggit na ganito. Nandito po kami para mag-imbestiga. Gusto lang po namin malaman kung ano po yun para makapag-case build up tayo, para mapigilan natin yan kung meron man." Tapos i-coordinate niyan sa PSG. Diba? Ma'am, nakapag-coordinate po ba kayo sa PSG? Ano po sabi ng PSG, ma'am? Alamin namin lahat. Kayo yung pupunta. Sino ka? Putangin lang yan. Ano ka? Investigador? Papupuntahin mo, vice presidente? Gago ka ba? Tanga ka? Kung halimbawa, si Bongbong Marcos. Halimbawa, papuntahin mo dyan. Bongbong, may narinig akong may threat sa buhay mo. Punta ka nga rito, pag-usapan natin. Baka sabihin sa'yo ni Bongbong, tadyakan kita. Gago ka ba, presidente ko? Pupuntahin mo ko sa opisina mo, putang ina mo ka. Pwede nga kita ipatanggal ngayon, di ba?
Ganun kayo ka gago? Ganun kayo ka hindi nyo alam ang proseso, hierarchy? So si Inday pinapunta nyo. Si Bongbong Marcos ba pinapunta nyo, inimbitahan nyo nung inimbestigahan nyo yung threat kay ano? Yung threat kay Pangulong Marcos? Hindi naman. Oh. So diyan lalabas yung double standards ninyo. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor, Okay. but we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe Archive, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG. Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agent Pucha, yan ang sinasabi ko, hindi marunong mintindi. Tinatanong ni Cayetano kung sa personal na pagkakaalam mo, personal na pagkakaintindi mo, dapat ba ganito, dapat ba ganyan? I don't have personal, wala ka palang personal knowledge sa mga bagay-bagay. Ano ka naging eksperto? sino taga-protekta na lumalaban dun sa threat, ay tatanungin natin. Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by Archive, Your Honor. No, I'm not, I will ask. Oo nga, ikaw yung investigador eh. Di ba sabi mo inutusan ka mag-imbestiga? Ikaw yung nag-iimbestiga. Kumuha-kuha ka ng mga video-video, gumawa ka ng report, may affidavit ka, pinasa mo sa DOJ. Ikaw yung tinatanong, bakit hindi kasama sa investigasyon mo yung pagtatanong sa PSG? Tapos sasabihin mo, tanong sa amo mo, putangin na yan, yung amo mo ba nag-imbestiga o ikaw? Kaya nga tama yung tanong ni Narvasa eh. Did you really investigate? Kasi nung tinanong siya bakit nakakulong si Zulika, si Attorney Zulika? Hindi niya alam. Hindi ko alam, ha? I thought you investigated. Bakit hindi mo alam bakit naganap yung video na yan? Dapat alam mo yung history. Bakit naganap yung video? Saan naganap yon? Anong topic? Anong pinag-uusapan? Anong pinagmulan? Dapat alam mo yun. Nag-imbestiga ka eh. Tangina niya. Nag-imbestiga ka dun lang sa sinabi ni Inday Sara na may kinausap siyang tao para ipapatay yung mga dapat na mamatay. Ganon. So hindi ka nag-imbestiga. Ni-railroad nyo. Oh, dibistado kayo ngayon dito. Ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there. Ganda nung tanong eh. Oh, you tried subpoenaing itong mga umaten dyan. Oh, sino nagutos ba sa'yo nun? Oh, that's part of investigation. Oh, yun naman pala eh. So, meron pala kayong rule book na sinusundan for investigation eh. Oh, bakit ito hindi mo ginawa ito? Oh, pwede mo naman sabihin na hindi kasi yan kasama sa rule book na sinusundan namin, pero magandang point of ano yan ha. Point of improvement yan. Idadagdag na namin yan sa susunod. Pwede naman ganun eh. Pero yung, hindi ko alam. Tanong nyo sa happy ko. Gago. Ikaw nag-imbestiga, di naman yung happy mo eh. The threat is real, or the PSG will say politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't, so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or... Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it would be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA state Ito maganda pag magaling. Abogado, yung senator judge. O ganito magagaling. Tingnan mo si Gatchalian. Ganchilyan na siya. Ganchilyan. Kasi nanggagatchilyo na lang siya. Si Gatchalian nakakaawa din. Talagang buti nga kahit papano nagsalita si Gatchalian kahapon eh. Buti nagsalita si Gatchalian. Putargis yan. Walang hiya na yan oh. Tsaka, tinan mo. Mas magaling ba si Narvasa kaysa dun sa tulo sipon sa sipunin na abogado ng prosecution? Mas magaling ba si Narvasa? Oo, bakit? Ang daming nabuksan ni Narvasa na mga katanungan. Ang dami. Dahil dun sa line of questioning ni Narvasa, tumayo yung mga senador to ask questions as well, to check the credibility, to check this person, ano ba talaga siya? Na hindi kayang mag-object na itong putang ina, si objection, Your Honor, Senator, please. Si attorney, please.
Si attorney, Your Honor, please. Your Honor, please. Your Honor, please. Kala mo, puta mo, laging nagmamakaawa eh. Kala mo, ginawa kasalanan si Gago, please na please eh. Akala mo, nagpapaabot ng ulam eh. Puro please. Senator, please. Yes, Mr. Senator, please. Panginang bobo. Initsura na yan. Anyways, yun yung sinasabi ko eh. Itong abogado na si Narbasa, nabuksan niya yung maraming mga katanungan. Nagtanong ang Tibero, si Bamakino, si ganito. Halos lahat ng senador, hindi naman halos lahat, napakaraming senador ang nagtanong at chinek yung credibility nito. Kahapon, doon sa yung unang salang nito, may mga senador ba masyado nagtanong? Wala masyado. Wala masyado. Kasi nga, wala mang kakwenta-kwenta yung presentation noong gunggong na na abogado na yun. Wala naman siyang tinanong doon na hindi pa lumalabas na paninira kay Inday Sara. Wala naman siyang sinabi, itong mokong na ito na sinabi na hindi pa alam ng taong bayan. Alam naman na ng taong bayan yun. Yun naman na yung mga nilalabas nila sa mga press conferences nila. Kaya yung mga senador, wala nang interes. Pero, yung fact na itong tao na to pwedeng bogus. Itong tao na to pwedeng wala talagang capabilities at wala talaga siyang capacity doon sa trabaho na ginagawa niya, investigasyon na ginawa niya. Nabuksan yun ni Narbasa. Ganun kagaling yung depensa. Nakita nyo ba yun o hindi? Akala nyo lang kasi na yan eh. Yung labanan na yan is sa objection, sa overall, sa sustain. Hindi lang yan doon nakabase. Nakabase yan kung ano ang magiging temperatura noong korte. Kahapon, ang daming mga senador na kinumpirma dito sa mokong na ito kung gaano siya ka-eksperto. Kung hindi, tinanong ni Narbasa, kung hindi in-expose ni Narbasa na tinrain lang siya nung pinagbilan nila ng mantika, nung pinagbilan nila ng chichirya, kung hindi niya binuksan yung yung topic na yon, di hindi sana magtatanong yung mga Pilipino, pati yung mga judge na, ay puchang ina, hindi pala to expert. IT expert daw siya pero CPA accountant siya o nailabas yun nung Narbasa. So mas magaling si Narbasa kaysa doon kay sino ba yun? Si Libagin. Ay yung sipunin na abogado. Mas magaling yung Narbasa. Kasi biglang nagkaroon ng interes yung mamamayang Pilipino, pati yung mga senator judges na kumprontahin kumpirmahin yung kredibilidad nitong witness na ito. Na kung napatunayan lang nung prosecution na solid itong tao na ito, na itong tao na ito is the person that we are telling him to be or harping na ganun siya kagaling. Kung napatunayan nung abogado na isa, hindi na nila tatanungin yan. Hindi na nila tatanungin yung kredibilidad nito. Ibig sabihin, bobo yung unang abogado, magaling itong abogado ni Inday Sara kasi nabuksan ngayon ng isip ng mga tao na ito palang tao na to, hindi pala to competent. Hindi pala siya competent para gawin yung mga investigasyon na yan. Hindi pala siya dapat nag-iimbestiga ng mga bagay-bagay na yan. CPA man ito, sana lang sa NBI, dali nyo na lang ito doon sa money laundering division o kaya sa yung tax evasion division. Huwag nyo nalagay ito sa sa cybercrime division. Kaya naman pala napakarami namin mga demanda dahil ganito yung mga nag-iimbestiga eh. Troopers, the federal... Katulad yun, sinabi ni Jack Argota, sa tingin ko, merong cancer si ganito sa betlog. Putang ina, hindi naman expert si Jan Argota. At sinabi naman niya, sa tingin ko lang, ang pagkaka-interpret ko dito sa nabasa ko na ito ay, bakit may kaso si Jan Argota ng cybercrime libel? At ito yung isa sa nag-imbestiga. Di ba? O baka talagang hindi siya dapat nag-iimbestiga o dapat wala siya dyan sa departamento na yan. Baka mas magaling siya kung lalagay mo siya sa ibang departamento. Kesa dyan. Marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Cayetano. Senator Cayetano. So my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement ni nakausap na po, it already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse me, condition... I'm not Yan yung script nila eh.
May nakausap na si Inday Sara, may nakausap na si Inday Sara. Tangina, nasan yung nakausap ni Inday Sara? Nakita mo? Eh hindi, according dun sa ano niya, hindi, kailangan patunayan mo yun. The burden of proof is with the accuser. Conditional ba yun? Yun ang tanong. Okay, bakit may kinausap na para pumatay? Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako, Yes, Your Honor. how did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But There's a condition na pinatay siya, so conditional. Yun, tanga. Ganito lang kasi yan. Para sa akin, attorney Cayetano, para sa akin, death threat yun. Hindi man po ako abogado, hindi rin naman ako judge. It's up for debate. And malalaman lang po natin yan kapag sinabi na ng korte whether threat talaga yan or not. So ako, nagpasa lang ako ng report and according to me and judging sa capacity ko, para sa akin, ganito to. It's up to the judges and DOJ o mga prosecutors if they will dismiss it or they will push for it. Nasa kanila na po yun. Basta ako po, yun yung nagawa kong trabaho. Sa tingin ko ba, conditional yun? Hindi po. Kaya nga po, ko para masigurado, nilagay ko na sa korte para sila na po magdesisyon. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Pero yung po siya para kang ikaw ang Diyos. Hindi ganun, mali yan. we can see it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute niya yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic. Pag sinabi kong, pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, anuin kita. So that's my last question lang. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking. May threat nga. Kaya nga sinasabi, conditional threat. May threat. Pero ang tanong is, conditional ba? Tangina, bobo. Ano naman yan? Ako nang dalhin nyo dyan. Pag ako nag-imbestiga dyan, sigurado sukol yan. Naman to, mahina naman ng bombilya pala nito eh. Kinuha-kuha nyo. Nasa NBI pa, ano ba naman yan? Is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Ayun naman pala eh. Conditional naman pala eh. Pinahaba-haba mo pa. Conditional naman pala. Ano sabi ni Robin? Maraming salamat po. Judge Padilla. May certification, sir. Yes. Opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito, nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Hindi ang- po yung mismong tao? Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Nakikasi ibig sabihin ni Robin. May affidavit ba yung tao na mismong nag-record nun? Ako po nag-record. Hindi kasama ka sa kaso. Ako pala nag-record eh. Lahat yung mga nandoon pinatawag eh. Hindi na naintindihan yung sinasabi ni Robin na raw footage, raw video, yung mismo, halimbawa, ako yung tao. Ako yung may hawak ng camera habang nagsasalita sila Inday Sara. Camera ko yun. Nandoon yung data, pumupunta rin sa camera ko. Yun yung original. Yung kinopya mo, sir, downloaded yun. Or screen recorded yun. Is it original? Is it unoriginal? No. It's not an original copy. Kailangan makuha mo yung original copy, the raw video, and then what you have, you should compare it side by side. If parehas yun, and then may certify yun na this is a certified true copy of this ganito. Ganon yun. Pucha, hindi kayo marunong eh.
Oo, kayo talaga, ha? Your Honor. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record. Ang hina ng... Ako po yung nag-record through OBS, sir. Ang hina ng radar mo. Napakahina ng radar mo, sir. Diyan pa lang. Ako sa'yo, magtanim ka na lang ng kamote. Po, yung mismong nag-record po kay Inday, sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Recorded yung sa'yo. Recorded copy. Hindi siya original copy. Inapatay kayo dito. Sabi ko nga sa inyo, galing ni Robin Padilla dito. And magsisimula lahat ng ito dahil sa tibay ng depensa. Dahil magaling yung defense lawyer, lumabas lahat yung weaknesses na itong ulaga na ito. O ngayon, taranta na siya. O pinauwi na siya, uwi ka na. O ayan, tingnan mo yung mukha mo ng social media, tingnan mo yung highlights ng mga kagaguhan mo sa Facebook. Sikat ka na. O, dati ikaw nag-iimbestiga nung mga tinatapik sa internet, ngayon ikaw natapik sa internet. At forever ka na nandiyan dyan, boss. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Tapos ang usapan. Tapos ang boxing. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala